Okay, good morning po sa bawat sa. Dito po tayo sa Deuteronomy chapter 6, page 170. Deuteronomy chapter 6 po. Page 170. Okay. Page 170, Deuteronomy chapter 6. Okay, Deuteronomy chapter 6. Okay, page 170. Sige po, pray na tayo. Salamat po, dakilang Diyos Ama na nasa langit. Salamat po sa patuloy na pahiram ng buhay at lakas pa na sa aming mga katawan. Salamat sa kalusugan. Salamat sa magdamag na kapahingahan sa pagiging sa amin, sa aming pagtulong, sa aming kanilang mga tahanan, sa aming pamilya. Salamat po sa almusal na binibigay sa amin, mga pagkain. At salamat din sa pag-iingat niyo sa aming biyahe. Makarating dito na may gabay niyo po naman. At muli sa pagkain ng aming kaluluwa. At patuloy po ay mag-usap at magturo sa umaga ito. Dahil po kami, turuan ng mga puso at isipan. Lalo pa namin makilala ang dakilang Diyos ni Abraham, ang Diyos sa Israel. Ang Diyos na nagpapala at tunay po na gumagabay sa buong mundo na ito, lalo sa mga totoong nagmamahala at iniwala sa inyo. At palahin nyo sa ita nyo, usapin nyo kami turuan sa umaga ito. Ito ang natin pumuli sa matamis na pahala po natin para sa inyo. Hello. Okay, good morning po. Muli sa mga sa Deuteronomy chapter 6. Yan. Deuteronomy chapter 6. Pag-usapan mo natin sa umaga nito na i-relate natin sa mga nangyayari po ngayon sa environment po ngayon lagi sunod-sunod. Yung mga kabataan mga Friday lang, may nanaksak na naman sa may Cavite. No? So, mga kabataan na po sanay, actually, 1988 akong graduate, 1988, Pasig City. Sa buong Asia, kung hindi na mabaging record na yun, sa buong Asia, ang may pinakamalaking populasyon ng high school sa Asia, kung hindi na mabaging record na yun, ay ang Rizal High School. Doon ako graduate. Doon graduate sila Senador Robito Salonga, mga Senador Sagisa. So, napakalaking high school po yan sa Pasig City at sa buong Asia. In fact, graduate ko 1988, alam niyo ba ang section namin doon ay para makagraduate lang ho lahat at even ang number. At even. Panghapon kami, graduate. Ang section namin, kung yung nagkamali, ay 75 sections. Ito sa talaga yung section. 20, pinakamarami. Pero may 20. Ganon. So, konti pa. Kami, 75 sections. So, at yan at even. May pag-umaga, may panghapon. Kaya, at disiplinado kami doon. Ano yun, wala na masa yun. Ano namin doon, ang principal namin doon ay babae, pero matapang, maigpit. At ang mga estudyante doon ay kahit pa paano makikinupa. Meron kayo yan sa inyo. Kaya pagka-graduation na kami, yung pagka-last section na kayo tao, palakpakan na kami yan, tuwan-tuwa na. Kasi sa tagal mo naman, so 75 batiin mo, 70, 30, 37, 38 sections. Hindi mo hitayin mo 38 sections. Kaya pagka tinawag nila section, talagang tuwan-tuwa na kami, palakpakan na kami kasi patapos na. Pero doon sa school na yun na pinag-graduatean ko, iniwala kayo, naglalaro ko ng sipa niya kami mga kaso. Dahil nga, makikita may rambulan dito, suntukan dito. Look na school yun ha.
may mga sprocket na dala, may mga ice pick, mga kaklase ko, papasok yan, lasing, mga bangag. Sabi nila, minsan, kala ko, naka 120 yan. Hindi, isa, 240. Hindi ko pa alam, ano yun? Corex pala, Corex. Sabi nila, mga gamot na sa ubo. No? Isang bote, bibili, happy nila, lalaklakit nila. Tapos, talagang, mga kaklase namin babae, talagang hinaharas. Pero mababait pa rin sila, kaya makita natin dito, normal na sa amin yun. Sa labas, lalo na. Agawan ng sombrero, pag bagong sombrero, agawan ako. Pero, kumbaga kayo, mas tumitigil. So, kumbaga kung disiplinado pa kami noon, pero magulo na yung school ko, mas lalo ngayon. Ano ang root cause yan, pagtitiyatin, pag pinagsama-sama natin? Maraming dahilan, isa na nga po dyan yung cellphone. Ibig sabihin, yung tanong ko, wala pang cellphone, wala pang ganito. Makahuli na kami. Much more ngayon. Yan. Dahil nga sa gadget, tapos oras ang tulog, hindi natutulog, di ba, magdamag, pinabayaan ng magulang ng wifi, tulog ka na, yung magulang natutulog, yung mga anak ay nagpagdamag ng cellphone, yan ang totoong mga zombie, hindi na natutulog. Magdamag ng cellphone, at papasok sa school, iba hindi nag-aaral, iba nag-aaral, pagdating sa school, wala na. No? Kaya bagsak ang kalusugan ng mga bata at bagsak lalo ang maayos sa isip. Kahit matatanda ngayon, marami yung talaga na nagpapakamatay, marami ang na-stress. Kasi isipin mo, marami ka ng problema, tapos hindi ka pa natutulog, puyat ka ng puyat, trabaho man o gadget, talagang ano yun, marami pong dahilan. So, nagsalita, nagbabalikan natin, ang problema sa school ng mga kabataan, kahit nahiwalay yung parents, yun na, kasama na yun. Ang problema ng mga kabataan sa school, ang problema ng mga kabataan sa barangay, ay makikita na natin, pabataan na ng pabataan mga kriminal ngayon. Tapos meron pang juvenile na yan, na 15 years old, ay hindi pa pwedeng makulong. Kaya pinag-usapan nga yun eh. Sa Amerika pala, meron talaga sa ibang bansa, meron kulungan, matanda, meron mga, yun nga, yung parang makipag-asa. Kasi parang ano yun, parang rehab. Hindi sa adik, rehab ng mga kabataan pasaway, bata mga tumatay. Pero meron talagang kulungan ng mga kabataan sa ibang bansa na ibinubukod yung mga kabataan pagka wala pa sa masukidan. Iniiwalay sa mga criminal minds. Yung mga criminal minds, ito talaga yung mga ikakatalama. So may mga kulungan sa mga bata. Mag-insert, no? Yung sa history ngayon sa YouTube, pinakabata raw ng criminal ngayon, nakabaril ng teacher, 6 years old, America. So, bakit ganyan ang sitwasyon natin ang pabata ng pabata? Anong ugat niya? Ang ugat po niyan ay tahanan pa rin. Ang ugat po niyan, puso pa rin. Ang ugat po niyan, papaano ginabayan ng mga magulang ang mga anak. So, yan pa rin ang ugat niyan. Kaya pag hindi po yan nasolusyonan sa bahay, may mga magulang na malupit magdisiplina, hindi pwede yun. Hindi pwede yung sobrang abuse. Hindi rin naman sobrang luwag. Dapat top and tender. Sabihin, kailangan yung magulang matigas pag kailangan maging matigas sa disiplina. Malabot kung kailangan magpatawad, magmahal at yakapin ng anak kahit nagkamali. Ang hirap no, babalasin yung pagmamahal at disiplina. Dito ko lang yung chapter 6 ay napakahalaga, especially sa mga tatay. Ito ay binili ng Diyos sa mga tatay.
sa mga leader ng Israel. Lalo kay Moses, sabi niya, na Diyos, itong ikaw sabihin mo sa bansa Israel. Bago pa sila pumunta ng promised land, yung lupang sasakupin nila, na pinangako ng Diyos, maraming kalaban doon. Pero sabi ni Lord, bago kayo pumunta doon, o pagpunta niyo doon, sabi niya, ito ang gagawin niyo. Pagkatapos yung matalo yung mga kalaman, tinulungan mo kayo, may mga bahay doon, may mga bukid, may mga ginto, may mga kampi kayo aabutan, pagpapala, pasasanalain kayo ng Diyos. Pero sabi niya, anong priority ng magulang? Anong priority ng mga leaders? Anong priority ng bansang Israel? Sabi ni Diyos, ang priority nyo, kumbaga, blessing niya, magpapala na. Pero sabi niya, bago nyo, pagkatapos yung matanggap yung pagpapala niya, ang priority nyo ay, ang ruwan ng Diyos, pangalan ng salita niya. Bilid po niya sa mga tatay. Verse 1. Sabi niya, chapter 5, ang diyan binanggit i-review yung 10 utos. Kung mapabasa niyo. Chapter 6 tayo. Sabi niya, ano pangunahin utos? Verse 1, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupain inyong sasakupin. Yan. So, may mga kautusan, may batas, may salita ng Diyos. Kaya mapala tayo, may Bible po tayo. Ang komunista, meron po silang batas, may gobyerno. Ang isa may batas, may gobyerno, may reliyon. Pero anong kagandahan po ng Bible sa mga bansang demokratiko? Demokrasya, no? Katulad ng Amerika, katulad ng Pilipinas, meron tayong freedom sa religion, hindi dapat pangkawayan. No? Kaya lang iba tayo, mapukulit po, no? Pinag-debate, pinag-kawayan. Pero ano ang kagandahan ng mga bansang malaya sa religion? Sa komunista, grabe po ang abuse doon. Grabe ang human rights abuse doon. Gusto nyo maranasan. Although sabi nila, hindi maganda ang China, oo, maunlad, pero sa kabuuan talagang gobyerno nila doon ay wala talagang kinikilala ng Diyos. Mahigpit. China, Russia, Vietnam, Cambodia, pag-aralan yung history, pag pinag-aralan yung history, karamihan ng mga bansa at leader na may pinagpapatay na mamamayan sa history. Karamihan na sa mga komunistang bansa o mga Islam na bansa. Yung pinag-usapan natin, pinag-usapan natin dito yung hindi yung sumakot na bansa, hindi yung sumakot. Hindi yung talaga, Espanya, sinakot tayo kasi sila sinakot ko, hindi yun. Mas marami pumatay sa mga bansa nila, sa lahi nila, hindi yung taga-ibang bansa. Yung mismo kalahi nila. Katulad nga ng komunistang bansa at saka ng mga Islam na bansa. Yung mismong gobyerno o mismong leader nila ang pumapatay sa mga mamamayan nila. Sa history ng China, siya. Ano pa pangalan? Bago si Deng Xiaoping, Xi Jinping, pinalitan niya Deng Xiaoping. Yung isa, Mao Zedong. Yan ang founder po ng kumbaga, nung bumagsak ang China sa komunista, ang pinakalinan na si Mao Zedong. Million po pinatay ng mga mamamayan. Grabe po. Pasahin yun, nasa history yan. Kahit sa YouTube. Cambodia, walang Bible yan. Bawal ang Bible yan. Cambodia, meron po sa ito pag history doon, yung mga buto, ang daming pinagpapapatay na mga mamamayan. Koleksyon ng mga buto, parang museum. Hindi na nila nailibig sa dami ng pinagpapapatay. Mapuputagay ng Cambodia, pati ang Vietnam. Marami po silang mga landmines. Yung mga, pampasabog na ikinanim sa lupa. Kaya hanggang ngayon, hindi mo nila alam yun pag nag-detect, pero yung mag-galing na tanda sa history nila. Kaya ang dami doon sa Cambodia, ito, kung di puto ng paa, puto ng kamay, gano'n.
mamamayan, mga biktima ng ito sa Iran, hindi lang, di ba? Nakita yung ginawa ng Presidente nila sa So, makita natin, isasabi sa verse 2, habang Israel, ang Diyos, pinagpala ang Israel, nagbigay sila utos. Iningatan sila, gusto silang pagpalangin at maging maayos, kaya lang may batas ang batas. Pwede ba ang isang bansa walang batas, walang gobyerno? Yun. May president, meron na tayong pulis eh. Sabi ko sa inyo, may batas tayo. May pulis. May kriminal na sumuhay sa batas. O, ano mo, inulit ng pulis. May batas sa sinuhay. Meron korte. May judge. Pero walang kulungan. Wala tayong bitay eh. Wala death penalty sa atin. Kaya tutusin nga. Ano pa tayo na hindi naman masaya, kundi masaya talaga ng Pilipinas kasi wala death penalty. Gusto lang ibalik. Eh, pag binalik ang death penalty, sila na matatamaan, mahihirap ka naman. Tama po ba? Diba? Sila naman ang unang mabibitay. Parang mahihirap ka naman. Diba? Kasi nga, ang corruption talaga, ano ba sa buong mundo? Pinakadabes sa lahat ang Bible, ang batas ng Diyos, at ang Diyos ang isa. Kaya sabi sa verse 2, ito ang bilin para magtagumpay ang pamilya, para maging maayos, hindi lang yung tatay, yung anak, apo, yung mga salinahin. Ito ang kabiling-bilin na ng Diyos kay Moses at sa Israel. Ang mga ito ay ibinigay sa inyong Yahweh, at sa inyong mga anak, ano yung ibinigay? Verse 1, yung kautusan. At sa inyong mga anak, at sa mga susunod na saling lahi, bakit? Upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya, kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Yun ba ang sekreto ng mahabang buhay? Hindi lang hindi lang maayos sa pagkain, masusunod sa pagkain ha, ingat na tayo sa pagkain. Dapat tera na, hindi lang puro masaya. Masustansya. Ha? Masustansya. Kumbaga, ingat na talaga tayo. Marami kasi yung nagkasa. So, susi ng mahabang buhay, hindi lang masustansya pagkain, tamang oras ang tulog, yung mga professional, lahat kayo mga walking, kayo na kayo. Alam niyo ba, ang tamang oras, akala natin, 6 hours lang, 8 hours. Hindi, kung kaya na natin matulog ng 10 hours, walang gadget na yun. Hirap, ano? Hirap, atin tayo nito. Matulog po tayo. Kasi, ang isip natin, kailangan po magpahinga. Kailangan tayo. Kaya sa ko, ang susi ng tagumpay, hindi lamang po yung marami kang pera. May ginagay po sa inyo na doktora na nabaluyo na, pati yung doktora na nabaluyo. Sa dami ng problema, kailangan taga natin ang Diyos. Sa dami ng mga pagsubok, mga tukso, masamang kaisipan, isipin mo mga pulisan ng Bulacan, o mga pulisan ng Bulacan, isipin nyo, ito yung mga trabaho ng hold up pa, ng kikita pa. Criminal minds. Diba? Pag sabi natin mga criminal ngayon, mga, ano tawag dyan, mga gangsters, ano tawag dyan? Ano tawag dito? Hindi ba tawag na nawala yung mga panghalong words ko? Basta yung mga gangster, pag napapad natin yung mga gangster, pero ngayon lang, mga Max Alvarado, naabot ka niyo pa ba yan? Robby Diaz? Hindi nyo naabot. Nandun na rin sila kayo. Sige dito yung pataas. Pakitaas na ito. Kaya nabutan pa niya ang Max Alvarado, no? Pero meron naman niya sa YouTube eh. Ano pa niya eh? Sila Palito, naabutan niya pa eh. Yung anong pelikula. Pero pag sila natin mga kontrabida no, Max Alvarado, Robby Diaz, Paquito Diaz, ganda lang mga itsura, parang mga pangit, no? Pero hindi mo eh.
Ngayon mo, ang mga gangster ngayon, matatalino, mga gwapo, may pinag-aralan. Oh, grabe, no? Ganyan ang mga itsura ng gangster, no? Diba? At parang pa yung mga leader po, no? Leader sa Kalapang. Hindi ko na ano kung ulo ko ano. Okay. So, tuloy natin. Sabi niya, ang binili na Diyos ito, kay Moses at sa mga tatay, sabi niya, ano ang goal? Sabi niya, pag nandun na kayo sa lupang sasaputin nyo, bilin isa dito. From Egypt, 400 na taon na alipin sila, iniligtas sila ng Diyos sa punong salot, kawawa sila, iniligtas sila sa malupit na pamumuno ng kahari ni Hito, and then, sana 40 days na lang, mga ganun, 2 months ang doon sila sa promise land. Pero naging 40 years yun, paikot-ikot. Bakit? Pinalaban nila ang Diyos. Pinalaban nila si Moses. Matitigas sa ulo. Papatay na sila ng Diyos. Titigas sa ulo. Ay, sumunod. Ay, maniwala. O, di sabi niya, sige, sabi ng Diyos kay Moses, also manasenda. Ikaw naman naniniwala susunod sa akin eh. Papatay ko rin mga yan. Titigas sa ulo. Ipakita na ng Diyos sa mga blessing ng 10 salot, ahating dagat, di pa rin naniniwala. Kadi, isang book of Exodus yun. Sabi niya, papatay niya. Pero sabi ng Diyos, sabi ng Moses sa Diyos, Lord, mapakahiya ka. Ano sabi ng mga tao, pag pinatay niya dito sa disyerto, hindi mo pala sa kayang tulungan dahil sa lupang pangako. Parang akala niyo, mas magaling si Moses. Hindi yun. Si Moses lang po kasi ay, kumbaga sa pagitan ng Diyos at ng tao, si Moses yung nasa gitna. Siya yung representative ng Diyos na magsalita sa mga tao at yung yung problema ng mga tao, dinadala naman ni Moses sa Diyos. Yan. Kumbaga, in between. At sa bagong tipan, kita-kita natin si Kristo yun. Si Moses, tagalupa lang. Yung kaya mas maganda yung sa bagong tipan. Kasi ang Panginoon Jesus, Diyos Kristo, dahil sa langit, nagkatuang tao, para abutin ang tao at yung mga tao hindi makapasok sa langit, ang magdadala sa langit ay walang ibalik na. Kaya, pwede na i-direct ang manalangin niya sa langit, sa Diyos, Ama, pero dadaan tayo kay Kristo. So, sa ating kapagkaseo, at sabi natin ka, now speak of this. Before yourself, walang pinurgan ng Diyos. Israel, namin namatay dyan, wala kasi malamatay kong tatay, pamilya. Kasi, kumbaga, sinala mo ulit, titisa mo ulit. Ang nabuhay lang dyan si Caleb at si Joshua, yung mga tatay, yung pamilya nila. Tapos, sabi ng Diyos, sige, yung 20 years old, pababa. Yun ang napapasok sa promised land. Tapos yung 21 pataas, okay, naubos yung 40 years sa Disyerto. Paikot-ikot siya doon. Pag binasa yung kwento ng Exodus. 40 years. Ang bait ng Diyos, napaka-patient. Paikot-ikot siya doon. Ano ba? Disyerto ha? Ano yung disyerto, di ba? Ano makakain mo sa disyerto? Alakdan. Ano pa? Sawa. Ay, wala sawa. Ahas. Yung ahas na maingay. Rattlesnake. Ha? Rattlesnake. Rattlesnake. Oh, yung marami ko. Mariseta, ang disyerto, talagang mainit, mahina. Walang pagkain doon, walang mga damo-damo. Yung cactus. Pero ang galing ang Panginoon, no? Yung palang kinakain natin dragon fruit. Sa palang klase ng cactus pala yun. Tama. Cactus pala yun. So, kaya matalino yung ating paper eh. Walang tubig sa disyerto, pero merong oasis. Para makasurvive yung mga naglalakay doon. Sabi ng mga hudog kay Moses, Moses, wala pa nga pagkain dito sa isang papatay mo ba kami dito kami dito reklamo. Pero hindi ba si Moses ang dahilan? Kaya siya nakalaya sa Egypt at papunta sa Kamisan. Si Lord, siya reklamo, puro reklamo. Nang kaya ng Diyos, padala ng mga tinapay sa langit. Libre. Hello? Diba? Alam niyo kung tayo yung mga naglalakbay ng Udulo, kasama tayo, kahit ano ba? Grabe. Grabe yung blessing, grabe yung protection, grabe yung
mga milagro. Talagang milagro, siguro tinapay mula sa langit. Pag-isip umaga, kain sila. Sabi nga doon, huwag kayong magkuha ng tinapay para sa kinabukasan, iba ng ipon, na panis. Pag-isip umaga, nagkakit ang panis. Sabi sa doon, bilang Panginoon, huwag kayong kuha, mag-iipon ng para sa bukas. Rarasyonan ko kayo para kayo magpandisal pag-ising bago freshly baked pa. Araw-araw yun. Wala bang chicken joint, padalaan doon sa mga prayer. Wala ba tubig? Padalaan doon sa tubig doon sa may bato. Pinuusap ng Moses. Sabi niya, sabi niya, bibigyan ng tubig. 40 years yun, hindi sila nagutom, hindi sila pinamagyan talagang naghantan Diyos sa mga pasaway, hindi naniwala sa pinasusunod ko yung kwento. Kaya pagdating niya sa book of Deuteronomy, pag binabasa niya, chapter 5, review ng 10 Commandments, binigay. Review natin, Commandments, chapter 6, ito yun. Tapos sa 40 years. Yan. Tapos sa 40 years sila ay, kumbaga yung sila ay sinala. Tapos na. Sabi ni Lord, sabi mo, tandaan niyo nangyari 40 years yung matatandang pasaway, 21 pataso, patay na sila. Yung 20 pababa, 20 plus 40. Lang. Lahat ng 20 pababa edad, lahat yung mga 20 plus 40, 60. Sila yung bagong henerasyon na makapasok sa promised land. Yan, nagtandaan sa yung mga 10 plus 40, 50. Yan, makapasok sila. Nagtandaan sa. So, hindi pwede na Diyos. Kaya dito, nabibili na ang Diyos sa mga tatay, mga bili niya sa mga ibang kautusan na kung yung binigay ko sa inyo verse 1 at ibinigay sa inyo ni Yahweh sa inyong mga anak at sa mga susunod sa lahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Saan ang takot ito? Ito ba yung tulad ng takot ng ina sa Kristo? Ang itong takot nito sa Diyos, ang tawag nito ay mataas sa paggalang. Alam mo din, pag nakita mo yung presidente, yun na lang governor, mayor, dadaan sa ating meron sa ating dadaan sa ating bayan, meron tayo tawag nating meeting, sa stage. Mapapasin maraming bagay, at yung mga tao talagang kagalang-galang, nire-respeto. How much so kung presidente ka? Hari pa. Kaya makita natin yan, itong tinatawag na takot sa Diyos, hindi yung takot ka, natakot ka sa Panginoon. Hindi ito yung mataas sa paggalang, may pagtitiwala, may pagsunod, may pagsambahan. Yung tunay na Diyos, di mo sa Kristo. Sabi mo sa verse 6, sabi sundin mo ang maite binigay sa inyo ni Yahweh ang kautusan at sa inyong mga anak, dito makita natin kahalaga ng Bible, at sa mga susunod na sa aling lahi, upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya, kung ito'y susundin ninyo ang hahabang inyong buhay. Yan ang susi ng henerasyon na ito ngayon para maging maayos ang buhay ng isang bansa, ng isang komunidad, ng isang barangay, ng bawat tahanan. Napakalagang tukuyin ng magulang, ipasa ang batas ng Diyos para maging mabuting mamamayan sa hindi na pakainin ng anak, hindi na bigyan ng damit, hindi na bigyan ng maayos sa pag-aaral, hindi na matatapos sa pag-aaral, magtagumpay, kundi maging mabuting mamamayan. Saan magsisi tayo? Bago sa maging mabuting mamamayan, estudyante sa school, ano klase ka estudyante? Ikaw may katrabaho, ano klase mamamayan? Kaya nga, ganyan kahalaga ang batas ng ating bansa. Di ba? Bakit kailangan ng driver's license? Example. Kasi tingnan niyo, yung mga kabataan na drive, walang driver's license. Lalo na ngayon. Di ba? O dyan na naman sa may Natore. Yung mga taga-Natore yan. Monday, nung magturo ko ng polis, pauwi na ako. Pinababa yung single doon sa may ng polis, ambulance yung police patrol ka nila. Binababa yung wasak na single.
Sabi ko, ano nangyari yan? Ako, pasok, kagano. Salpukan, ha? Ano nangyari sa ano? Patay yung isa nasa hospital. Lasing, sabi ko. Lasing ano? Kaya, bakit mahalaga ang mga batas niya? Kasi iingatan niya ang batas, iingatan ang bawat isa sa atin. Di ba? May mga speed limit, di ba? Talagang dapat alam mo yan, hindi lang alam, masusundin mo yan. Kaya sa mga loob yan, sabi mo, sa loob, sa may bayan, kaya buti na lang na ginagawa yung Santo Domingo, yung daanan sa amin, yung sa tulay, kaya natin ngayon, may traffic sa amin yan, busy na yan. Ha? 15 to 20 lang dapat ang takbo. Ay, grabe tayo mga single, mga haruro ko, more than 30, 40, 60. Gaya ka, bunadaan. So, ganun kahalaga ang batas. It protects us, it preserves us. O, makita natin yan. At, pinapaarusan, panis, pinapasuan. Diba? Ang purpose sa mabuti, kaya lang, pasuay tayo na. 3. Kaya sabi ni Moses sa Israel, kaya na, pakinggan dito at sundin mabuti. Kung magkat kayo, isasagana kayo. Yan. So it is not only knowing the law, the truth, the word of God, but to pay attention, listen, learn, read, love the law of God. Diba? Love God and His law. Generally, sabi ka, pag sinamarize mo yung lahat ng utos sa Diyos, diba? Talagang pinaka-dalawang utos lang yun eh. Love God with all your heart, and love your neighbor as yourself. Doon sinamarize yun. What is the motive? Love. Kung hindi talaga matakot ka eh, mahalin mo ang Diyos, dahil minahal ng Diyos ang Israel, pinagpala, at mahalin mo naman yung kapwa mo. Kung mahal ka ng Diyos, at minahal mo ang Diyos, ano reflection yan sa kapwa mo? Hindi mabuti. E bakit ngayon ay meron yung mga kabataan ganyan na patayan, katulad yung sa Cavite. Anong to? Ba't daw sinaksak yung estudyante? Ano? Wala, nag-trip na. Hindi naman daw kaaway. Eh, yung isang sumaksak na ay bumugbog ano eh. Kaibigan pa rin. Ito yan. Bakit ka lang yung vlog ni Mayor doon? Sa Cavite ba yun? Yung sumisikat na Mayor, gusto mo yun? Kahit nasabihin natin, papogi po isa. Gusto mo yung isa yun? Tapos bibitaw siya sa puling. Okay na rin yan sa akin. At isa kikita mo, hindi kinukurot yung pera. I mean, binagasa, pinibigay sa mga, nasasakalan. Kung saan nakatuwa yung Mayor, sana dumami yung Mayor, no? Pero hindi pa ba tayo? Parang si Mayor Regia natin, mukhang mabait eh. Diba? Hindi ko walang pinapalina, pero ang kailangan talaga natin mga matitinong leader ng ating bansa. Hindi po ba tayo? Kasi gusto natin, wala di ba sa atin, sabihin, kailangan natin pag-pray talaga sila. Kung gusto natin mga leader, maging mabuti rin tayo mamaya. Maging masuluri tayo. Maging mabuti tayo sa trabaho, sa boss, maging mabuti tayo sa ating pinan, maging sa mga polis. Kahit sabihin natin, may mga polis na pasaway, pero sabihin natin sa isang tanong polis, hindi lang natin. May marami pa rin mabagay na polis. Marami pa rin matitinong polis. Talaga yun talaga, yung mga pasaway. Kaya buti nga, rinapol ko. Diba? Kung nagamatin ng lupot yan, sinapol ko, ilagay yung sample. Naawa ko rin. Kaya gusto tayo sa mga polis. Ang hirap-hirap na proseso ng polis. Meron dito nag-araw na polis. Pakitasan ka ba? Meron ba? Criminal ka? Criminal. Ito pa nga, meron pa criminology dito? Wala. Ayun. Natapos sa polis. Anong year natapos? Third year? Sayang. Ilang taon na? Ilang taon ka na? Ayun. 21. Grabe pala ang polis. Tinignan ko yung kanilang yung parang dumatang ka sa buto sa karayon. Bago ikaw maging full-fledged sa polis, 4 na taon sa college. Talaga, siyempre,
Seryoso pag-aaral yan, ha? Seryoso talaga. Tapos, pagkatapos sa apat na taon, nahirap, board exam. Oh, hindi ka pa po isa, board exam. Pagka ipasa mo yan, sabi natin ba, may 10,000 graduate. Ano ba na, 10,000 graduate? Ha? Doon sa 10,000, ilan na kaya pumasa? Sabi mo na lang na 5,000 ang pumasa sa board exam. Nasana, di ba? Nasana. O, di, pumasa yung 5,000. Apply ngayon. Ano yung first step sa PNP? Nakita ko doon, number one, kumpleto yung requirements. Ang first step. Kumbaga sa trabaho, kumpleto yung requirements. Number one. Number two, physical test. Yung physical test, yung bata, patatakbuhin ka. Di ko lang, basta yung gano'n. Atang po ko sa, titignan yung nakasatapo mo. Gano'n, basta yung taras, takbo, hihingal ka ba? Susunod na test sa kanila ay yung health. I-x-ray mo, kidney mo, lahat yung mga yan. Nahihinga ka ba? Pag susunod na test, alam nyo ito, mabigat. Nakapasa ka sa requirements, lumabig ka, board exam, requirements, pumasa ka sa takbuhan, pumasa ka sa kalusugan, ito yung susunod, mabigat, neuro test. Yan. Ikaw ba ay may tama sa utak o wala? Mabigat yun. Diba? Isipin mo, 5,000 ang pumasa sa board exam. Pagkatisap na, ilan kaya ang pumasa, nakakumpleto? Sabihin 4,000. Nasasala yun. Yung isang pulisan na tinuro kahapon Kaya ko, ilan kayo lumapit? Gusto nasa 30,000. Ilan yung doon sa na-apply application? Sabi niya, Pastor, nasa 10,000 kami nung nag-apply. Sabi-sabay. Pero ilan yung nakapasa? 8,000 ba o 2,000 na? Hindi nakapasa. Yung baga naging full plate sa pulis. Pagkatapos ng neuro, alam mo susunod na test, background check. Alam mo yung history ng family mo, titignan, may criminal ba dyan, may addict ba dyan, may pusher, tinitignan di pala yun, kasama yun. O kasi baka mamaya magpupulis ka drug lord pala yung lolo mo. Ano yun, maka-style. Ganun yun. And then yung final interview, ganun pala yung proseso. Tapos sabi ko sa polis, pagpihira ko, napakahirap ng proseso sa iyo. Eto na. Kabago-bago mo pala polis. Pasikat ka agad, di ba yung red light? Ay, yung yes, red light. Ano yung mobile tape na bago pa ng polis yun ina-viral. Kasi gano'n, parang nayabangan sa dun sa SUV. Ginawa niya, in-overtake ka niya nung patrol ka. Bagong pulis yun bagong pulis ka lang graduate. Ito na. Stop line, red. Lumagdo. Hindi ka agad pinatakbo. Yung nasa likod na inaasal pala niya, yung in-overtake ka niya. Tapos yung payeno na, sa kabila siya ng dagbo. Nakasisip, naka-video siya, patay siya. Ilang evidence, patay siya. Ngayon, sa kasal sumiba, hindi kayo nakasibat yung nasa dito. Kasi nag-load pero sumibat. Ito ngayon, viral na. Patay ka. Pagdating tinapon ko, pasawari namin yan. Anak ang kita mamaya. O di, gano'n, administrative, criminal. Kaya salamat, naipit ngayon. Sana tuloy-tuloy yung paglilinis sa mga pulis. No? Kaya sabi ko sa mga pulis, isipin mo, pamilya niyo, future mo, habang pulis kayo, sana huwag kayong gumawa ng pasaway. Huwag kayong gumawa ng bad records. Ano bang criminal na activities? Huwag saan kayo nasampo. And then after na kayo ay mag-retire, sana wala nga habol na kaso sa inyo. Ayan, mga pulisa, retired ko. Nakitago yung kalokohan, ito ng singilan. Diba? Kaya makita natin dito, pay natin ating mga pulis. Kailangan po natin sila. Kaya di natin tulong. Kaya sabi sa verse 3, kaya nakikita nyo ko,
at sundin mabuti, kung magkagay sasagana kayo, walang tinanong sa masarap. Kaya pagpapasagana kayo, marami ang naiyo, pagdating nyo sa lupain, pinarapan ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupain mayaman, at sagana sa lahat ito. Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh o Diyos. 5. Ibigin mo si Yahweh ang Diyos ng buong puso. Review. Buong kaluluwa, buong lakas. Kasi kapag sa promises, ito po sa 14. 6. Ang mga utos niya, itanim ninyo sa inyong puso. Tatay, pinibibigin ito, ha? Mga matatanda. Itanim ninyo sa inyong puso, tapos ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, paglaro sa bahay, sa inyong bago matulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Dahil wala pa yung mga printing ng Bible, wala pang hard copy o mga gato. Ang yan pa nila, di siyempre yung batas sa Diyos pinigay kay Moses, gagawa sila ng kopya. Isusulat na sa parang papel, parang basta ano mong pala, tapos talagyan nila tayo, tapos isisintas nila dito sa mga kamay nila. Tapos, pagka yun, nakalimutan na, may memory set, kakabis yung mabasahin, review. So, ganun kaya kayo sabihan, itayin ninyo ito sa inyong kamay, sabihin, di ba, kopya ng mga batas ng Diyos kay Moses, gumagawa sa kopya, binabasa nyo, minimemorize, kasi yun nga yung tuturo nila, kasi yung kopya nun, kay Moses na. Kaya yung gumagawa sila ng mga kopya. Mano-mano. Ituro ninyo ito sa inyong mga, pag-aralan ninyo ito sa tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupon ninyo ito sa inyong mga kamay, bilang tanda, itali ito sa inyong noong. Tanda, naglalagay pa sa dito sa ito. Ano? Isulat sa mga hamba, yung mga pinapost, para na yan, mga business, para piprint mo yan, gagawa ka ng kopya, post sa mga pader. Isulat sa mga hamba ng pituan ng inyong bahay at mga tangka. Bakit? To reminds us na huwag tayong maging makakalamutin. Kasi tayo ay yung mga pagturayan Alzheimer, dementia, kaka-amisa. Ay maglabagot ang pagod. Amnesia. Alam tayo na ano pagkaiba ng tapo? Amnesia, bunga ng pagkabago. Ang ganda namin explain lang, din sa super. Yung Alzheimer ay yung sakit ng mga matatanda. Nakakalimutan. Yung dementia, isa sa mga epekto para ang salita ng Diyos ay basahin, sa duri, sa puso, sa kamay, kapagpapalagalan sa Diyos at sa kanyang isa. Natin pag-usapan natin, gusto mo lang pagpapala, maayos ang buhay, ang salita ng Diyos sa atin. Yan ang susi para maging matagumpay ang ating mga sa ating kanan at yung mga anak natin lumakahan. Pero kaya nagkakaproblema ngayon ang ugat sa bahay. At ang salita ng Diyos ay mahalaga sa mga natin. Lord, sa salita mo, palalim po ito sa aking buhay. Tulungan niyo kami. Ito ang nagpapala, ito ang bibigay ng pagkampay, ito ang nagpapakain sa amin, kagaya ng sa isip. Tulungan niyo kami. Maraming nagulungan niyo sa aming bansa, mga kabataan sa bahay, mga nalungkot na katotohanan ng mga bata na kapalala, nakitulog. Kung hindi umapatay, napatay. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ang susi pala, Panginoon, para magtagumpay. Ang mga susunod namin, pinasyon mga namin mga sayo. Tulungan niyo kami mga magulang, basahin na sa ita mo, mahigo, pag-aralan ito, pag-uwi. At ikwento, ituro sa aming mga anak. Nasisimula pala ito sa tahanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat wala kami inisip na pangit sa mga namin. At naniwala, walang magulang na nag-isip na mapahamak kami na. Pero kailangan pala namin ang batas sa inyo para kami ay magtalumpay. Kailangan namin igahalang ka, mahalin ka ng buong puso. At mahalin din namin ang aming kapwa. Naniniwala po kami kung ang pagmamahal sa aming puso,
sa iyo at sa aming kapwa ay talagang titibay at magiging masunurin kami, ay tunay po itong susi para magpasaya ang tahanan na hindi masaya ang barangay ng aming bansa. Sapagkat tunay po na hindi ka nagbibiro, marami na nakukulong, marami na napapahamak, marami na nasasaktan. Kabagan ng aming bansa, tulungan niyo ang aming gobyerno, tulungan niyo po ang aming presidente, ang Supreme Court, ang Senate, ang mga namuno sa aming probinsya, sa bayan, lalo ang kapulisan at sundalo o mag-isa sa barangay. Pag-unahin niyo po ang akin, Metal Birds, ang mga manggagawa, at alam namin yung totoong source of blessing na ikaw. Lahat ito ay kaya mo lang. Kaya tulungan niyo po lahat ng makilala, mahalik, at sundin sa tamang makulerang pagsubok sa mundo ito. Kailangan ka namin, kailangan namin gawin mo, kailangan namin ng awa mo, kailangan namin ng tulong at pagpapala ng proteksyon. Hindi lang sa amin, lalo sa future ng aming mga. Kaya natin yung pamilya sa Marcos, sa kami sa pangalan ng